will be talking that there's healing beyond borders. Yes, there's hope beyond borders. There is healing beyond borders. Ang leprosy, mga kapaglaom, usa ni siya kasakit nga kung makaingon ka nga usa sa mga labad, mga tunok sa eskwelanon sa Biblia. Sa panahon ni Jesus, bisan pa sa before pa si Jesus niabot ni anis kalibutan nagpakatao, puno ang Biblia sa mga daghang nga mga sugilanon about aning gitawag leprosy. Nani siya ginatawag nga mga namo guni siya kung nakay leprosy, naay problema nimo sa sosyedad. Napoy problema nimo sa ilang panahon sa una sa relihiyoso nga komunidad. Sa religious, ginganlan kag unclean. Unclean ka spiritually. And of course, unclean po ka physically sa sosyedad. You are, magka-problema ka, kaya consider ka unclean. Dili ka physically nga unclean lang, ritually unclean pa ka. Then, kung sa panahon sa Leviticus na, sa mga Israelhanon nga sulat sa Leviticus, papuyon ka dito sa gawas kampo. Luoy kaya ka. Sa syudad ninyo, ipalayo ka. Kung naa kay leprosy, naay ginatawag nitong social stigma nga mura bitog HIV karon nga naay stigma nga hadlok ta dita mo duolan na kay na HIV wa ta kabalo nga pwede ra dita mo paduolan ng mga tao nga na HIV dili man naman akod nga mulupad sa hangin gawa sa COVID, no? Pero kaning naay mga leprosy, manakod ni. Ang leprosy, mga kaigsunan, mga kapaglaom, usa ka key factor nga atong mabasa sa Biblia nga mao'y nahimong tulay sa mga panalangin nga kaayuhan nga gihatag ni Jesus, mao po'y gihimong pamaagi sa Ginoo. Niini atong sugilanon karon nga kagabion. Sugdan nato sa pagbasa. Nehemiah, 2 Kings chapter 5 verse 1. Sugod ta. Karon si Naaman. Nakabalo na mo kinsa atong hisgutan karon. Si Naaman sa Bisaya. Commander siya sa army, sa hari sa Syria. Then, honorable man, maayo, dungganon. Sa mata sa iyang bossing, sa hari, maayo siya. Bitagaan siya sa Ginoo og mga kadaugan sa ilang naso sa Syria. Usa siya ka-mighty, bantugan nga tao, a man of valor. But, B-U-T, pero, sanglahon. Sa kadaghan sa mga, pagsugod pa lang sa verse, mga kaigsunan, mga kapaglaom, daghan na kay galinya na ang mga murabitaw praises sa iya. Kung usa siya kamaayo nga tao, maayo gini siya, grabe ka dungganon, pero, sanglahon. Murag, sa tanan na nga gisulti nga maayo, pag-abot sanglahon, yabo. Kaya kung pubri pa ning tawhana, mga kaigsunan, mga kapaglaom, no? Wala na, gi-isang likway na ni. Pero kay commander man. I don't know kung sa Biblia nakita mo guna to giun sa pag-treat nila ang mga sanglahon. Pero walay gi-mention diha kung giun sa pag-treat ang mga sanglahon sa Israel. Pero walay gi-mention sa Biblia nga kung giun sa pag-treat ang mga sanglahon nga mga Syrianhon. But I think it's the same. Because there was desperation in the part of Naaman, trying to find ways for him to be healed. Makita na ito na karon. Ang iyang conditions, na-implications sa iyang karir. Naibasig, matanggal siya sa trabaho baka, or di na siya makalead out, or if he is a good soldier. Ang leprosy, mga kapaglaom, kung imong i-rewind, tanawar ko nang, ang mga pudpud ang imong tudlo, panit, mga tangtang, mga malata ba, mga kaunon, then wala na. Mga puto, mga wala siya. Sumaw na yung ikikadlukan ni, mao na yung picture ako ipakita ninyo. Then, mo na nahitabo ni Naaman na ay mga implications nga di malikayan sa iyang pagkasanglahon nga naghatag og dako nga kabalaka niya isip sa ka-leader sa Syria. And the Syrians had gone out on raids. Ganun naman na sila sige raids, sige away ka ng border sa Israel sa unog sa Syria, magsige na sila gubat niya. Then pildi ang Israel, nakadala pa gid siya og bayhag. Usa ka bata nga babae nga mao'y nahimong katabang sa iyang asawa. Sa panahon magud sa ni King Ben-Hadad nga king of Syria, nagsige na sila gubat according to patriarchs and prophets and kings.
page 255. Si King Ben-Hadad was the king that time. Then nag-away sila, sila gubat, gera with Israel. Nagbihag ning bayhana. Kaning usa ka the Bible friends named her little maid, no? Babae nga very young. And in fact, this was the time nga namatay si Ahab, kaning gubata, kaning under the raids of King Ben-Hadad sa Syria. Niya namatay si King Ahab aning panahon na. Mao ni nga period sa time. Then nabihag ni nga bata, and I call her the unexpected messenger. A young Israeli girl who served Naaman's wife, very simple but profound, steadfast in her faith. Nga matupad diri, go to chapter 5 verse 3, ingon siya, nabalaan man niya yung busing na ay sangla. Ingon siya nga, gingnan niya yung ma'am, ang asawa ni Naaman nga, Madam, kung atong must ka na si Agalo nato, no? Agalo nako, ang imong bana. Kung naalang na dito, na ay prophet actually, nga naa sa Samaria, dito sa akong lugar, makaayog itong leprosy. Maybe after all efforts, kwartahan ko ni si Naaman. Kung ano siya, dakog ranggo. Maybe they have done all efforts, but the time in the period nga ilang gipuy-an na ito panahon na wala pa'y tambal ng leprosy, and there's no hope for him. Mao nang hitabo nga there was a kanang desperate measures comes during desperate times. Imagine mo, tuo ka sa sulti sa imuhang sulugoon, nga binihag, nga bata, ha? Bati lang bata, binihag pa, slave pag yun, nga bata pag yun, nga man ibuot ni bata. In fact, makita ni mo na sa pagsulti niya sa hari, pagsulod niya dito. Mura bitaw, pagsulat sa Bible, mura bagi, o kuan-kuan lang ba, mura gi, and Naaman went and told his master, thus and thus said the girl. Mura bag, basta mauna ni, etc. Mura gisulti lang nga, mauna ni gisulti, wala kay giditali. Mura gamay, asa ko lang ha, di mo ko Bible scholar. Pero akong nakitaan nga mura bitaw, di kayo inana ka importante ang gisulti sa bahay, pero importante na lang siya kitungod sa kaayuhan nga gipangita niya. Mura bitaw, sige sulayan nato ni. Ana ba, marga na lang ang mga panghuna-huna bitaw. Ato siya sa hari, nga naingon ng bata nga mauni, di ba? Thus and thus. And the girl nga gikan sa Israel mo yung nagsulti ani, nananghid siya nga pwede ko mo sibat, mo hawa, mo adto sa Israel sa kontra nila. Imagine naman ha, mutabok siya dito. So siyempre, as a commander ba sa army, nanggit sa hari, there was that seeking desire to seek for healing in the part of Naaman. Adto siya sa hari, nangita siya pamaagi nga tugtan siya. Then tinuod, the king of Syria said, okay, adto. Magpadala kong letter sa king of Israel. And kuha niyang letter. Dala po siya og mga 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, 10 changes of clothing. Kadaghan sa mga gibit-bit niya. Kaya ihagasan niya sa dalo niya sa Israel. Then, bit-bit din niya he brought with him the letter to the king of Israel, which said, now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him from leprosy. Naunsa na, nayabag na. Namoy nakita nga problema. Actually, katawanan ni siya. Kani nga portion dere. Naunsa man pagkaunsa there was a misunderstanding, miscommunication maybe. Kani laging siguro, ako lang na interpretation, no? Wala nila kuha kayo ang detalye sa bata, kay kung saragod to. Maid ragod to siya. Dili gusto siya importante kayo, pero sige lang. Wala siguro, wala nila tagay kay pagtagad, basta naalay makaayo dito. Now, there's a gap between the communication sa bata hangtod kay Naaman paingon sa hari. Ang resulta, ang sulat sa hari, gisulatan niya ang hari sa Israel nga moadto ni nga akong kapitan mo bisita sa imuha aron imong ayuhon na nang hari naman imo ayo. Mo na nga kana bitong wala gid tagaig pagtagad ba na mao lagi na usahay bitaw sa tuwa kana bang
kana bitang sa naman nagkahitabo na sa tuwa nga personal nga experience, di ba? O sa mo process na sa gobyerno, nya mo explain ka sa kuan nga nang inaani ni nya di mao ang pag-explain dito, di wala ka natugtan or ato kasi imong boss, di mao imong explanation. Mo leave of absence ba ka? Then mao na rin. Dili matarong ba? O pagka-explain kay para sa ako paspas kay kung istorya, naay possibility gyud ako kay posibilidad nga di gyud masabtan ang akong the way I talk. Especially mag-joke-joke, mga casual conversations kay paspas kay akong say mag-una pag guni akong pag-una mo gud akong hunahuna niya paspas nagali akong baba. Ulahi ra gihapon ang baba pero mas una ang hunahuna. Mao na nga. Mo na paspason ako istorya. Ang resulta di na nun masabtan. Mga siguro nahitabo nga pag-abot sa hari, mo na to. Ang nahitabo nga di mao ang letter, dili mao ang letter. And it happened sa diha when the king of Israel read the letter, he tore his clothes. Gisi na yan. Yung sanina. Ingon siya, Ginoo ba na ko? Aron mo patay o aron mo banhaw? Naunsa ba? Nga kaning tawhana ni, and this man was an ingog king, no? Kaning tawhana ni, sukogay kay siya. Kaya wala na respect ba? Mailhan man mo nang kaning harian ni, wala man. Kaning tawhana ni, gipadala ning tao diri, wala na ba? Gipadala ning ang this man sends a man kaning tawhana ni nagpadalag tao diri. Grabe kasuko gid niya nga na nahadlok siya or nakasuko or nabalaka nga na kaning tawhana ni nagpadalag tao diri. Inana na pagka-istorya ba? Nga ipaayo nako sa leprosy na unsa man ning tao ni? Unsa man ang gusto niya makig-away? Nawan mo na ni ron. Therefore please consider and see how he seeks a quarrel with me. Na makig-away na mahinoon. Sa man makig-away ni sa ako or siya ba kayo nakabati nga mag-away? Sa man pabikil ni? Pabikil ni di man ko Ginoo. Grabing misunderstanding ba? Mahimot ka magbasa ni nga nagkahitabo ni sa tuwa. Nagkahitabo sa ila aron pod unig mahitabo ni sa tuwa. Posible tinuod ni siya nga gakahitabo sa tuwa pero mahimo ni siyang tulay sa Dios abli og avenue for greater purpose. Bisag katawanan ni nga mga pangitabo. There's fear or maybe anger sa part sa king of Israel. Nagpailapod nga ang hari sa Israel, wa siguro kabalo, or nakalimot siya, nga adunay propeta sa iyang tugaran. Sunod, nakakos ni political problem or war. Kung madayon to nga masuko siya. Alay, ipauli dito na mag-away. Naging sila por utro sa hari sa Syria. But it became an opportunity for God to reveal His power. And then, mao ni mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang nahitabo, 2 Kings chapter 5 verse 8 nagaingon, it was when Elisha, sa diha nga nakabalo si Elias, si Elisha, Eliseo, Elias, Elisha, when Elisha found out nga mo ni nahitabo, iyang gigisi sa hari ang iyang sanina. Nagpadala siya mensahe dito siya, ay panihan na dali. Nga naman imong gigisi man imong sanina. Panihan na siya dali. Aron makabalo na siya nga na propeta sa Israel. Siguro, dala na lang po ito magsampal sa hari nga. Utro po ikaw, dapat makaila po ka nga naapay propeta ang Israel. Sumauto na hitabo. Gipadala dito si Naaman. Adto sa tugaran. That was a test in Naaman's part. Problema, ito lang na pagtuo niya sa bata, it was a test of humility. Sa iya nga, he humbled himself a bit. Pero na, misunderstanding nga nitabo, listening to the advice of a young messenger, nga ilang katabang ulipon. Karon ato siya sa hari, ni ato siya dito, matubang ka sa hari sa imong kontra, paubos may gigana. Karon, wadto atubang na siya sa propeta. It was a test of humility, a test of obedience, a test of faith on his part. He's not Israelite, ha? Heathen. Kung makaingon ta mga hintil, mga kung sa kuan pa sinalikoy sa Ginoo, kung sa Bible pa nga pagka kung imong tanahon bitaw nga maraming sinalikoy sa mga kontra sa Israel, pero dili nimo makita nga kanida ay nga sugilanon, uy di sila mga sinalikoy. Bisan pagkontra sa Israel, basta mo mangita ka sa Ginoo, dawaton ka niya, abli ang iyang mga kamot. Mo ni nitabo, it was a test of faith for him. He humbled himself, he obeyed, he had a faith,
believing that ang gisulti siya ang slave tinuod. He went through the process, getting letters, presenting the letter, even though there was a misunderstanding. And now this. Mukhang sunod na hitabo. Naaman went with his chariot, stood at the door of Elisha's house. Then, I know he was expecting something. He's a man of valor. He was expecting, "Oy, come in, Naaman, Captain, come in, lingkod. No, dili na mo yun hitabo. Wala siya atubanga ni Elisha. Unsa gipadala? Sulugoon. Abi ko manig, tagbuon ko, akong pagsabot ito sa iya, commander ko, dako kong ranggo. Niyadto ko sa iyang balay. Pag-abot sa iyang balay, gipadalaan ako sulugoon. Wala kay ko pasudla. Wala ko palingkura. Wala ko pangutan na sa akong sakit. Wala ko pangutan na akong sa inaana bitaw. Walay resita. Walay konsultasyon. Nay resita day, gitawag. Ingon sa iyang sulugoon ato sa Jordan. Mao ra gyud. Then pagkahuman, kaligo dito, pito ka beses. O ang imong panit, maulian. Imong sakit, maulian. He was expecting a royal treatment. He was expecting an elaborate treatment, maybe consultation. He was expecting maybe a magical gesture. In fact, you can find it in the next text. Nga, wave ang kamot ba? Kana bang magic? Ang propeta, yung maulian siya. Wala, gisugo ra ang sulugoon. Wa pagit siya atubanga, giingnan din siya nga, adto dito, it was really a test of faith and obedience. Katong pagtuo niya lang daan sa babae, sakto na unta to. Katong pag-agi niya sa proseso, sakto na unta to. Pero aniya pigi, lahi na po na pagsulay. He was really tested. Garbo. Ano ba? God was after his pride. Unta, mapiga ni nga garbo. Aliman mo ng commander ka, reklamo ko siya. Oh? Dili pagid ka isa kapito pagid sa paligoon, nya sulugoon ra, di na lalim. But Naaman became furious. Suko gid siya. The Bible says, verse 12 and verse 11 and 12. Naaman became very furious. He went away. Laya siya. And indeed I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, waving his hands and heal my leprosy. Malagi expect siya magic or unsa ba? Kanang mga seremonyas, magpaaso-aso baka unsa ba kay buhaton? Ay mo sige albularyo baka imagine niyo na mga treatment nga manginana bitaw. Pero wala na nahitabo. But instead, gipadalaan ra siya og sulugoon. Then, reklamo pagid siya. Kagwapo sa among suba nga abana, sa among suba nga farpar. Kanong diri pa yung Jordan? I can still remember the time when we went to Jordan. 2019 during a GAIN conference. It's a gathering of all Seventh-day Adventists nga gagamit sa internet and media and communication as a way of evangelism and media ministry. So we were given the chance to visit the Jordan River. Naagi ko video dito. Di ko matingala nganong lain gyud ang pagbuot ni Naaman kay pertigit tong lubuga. I mean, if you visit Pastor Mendez, Julio Mendez ka page, makita man nimo da gabautismo na siya sa Jordan River. Makita nimo ang mga gibautismohan niya ang tubig pertigyong paita gyud. Dito mi sa Jordan side man god, makita po na atbang ang Israel nga side. Then dito ang ilang baptismal area nga dito ginabautismohan ang kinsa gusto magpabautismo. Pero tigi pong luura gid taon, lubog kaayo. In fact nag-video pa kay ko to, nag-live man siguro ko adto. Ko tanawar gud ninyo. Dili katingalahan nga si Naaman masuko gyud kay pertigyong hugawa sa suba. Pertigyong hugawa sa suba. Unya kinsa man siya nga kuan biya siya, dako siya granggo, maligo lang siya adto. Pwede ra man siya muuli dito. It's not about the water. It's not about the river. But it's the act of obedience nga mo'y giha. Pwede ba nang Ginoo mo'y ingon na, sige, okay ra ka dito ka. Di ka ganahan diri, dito lang. But nawala ang purpose sa Ginoo. Nawala ang purpose sa Ginoo through Elisha. Nga ipatuo siya, ipanaog ang iyang pride.
Muna yung kamayuntan ng mga taong garbuso bitaw kayo, usahay, is there hope? Sa mga tao nga, mga garbuso, kita, ikaw, ako. Wata kabalo, we are proud. Pride sa itong kasing-kasing, sometimes di na ito mabantayan ng mga kapaglaong. Nga, lupig pa'y hidden na to. Nga may nata sa iglesia. Nagdugay na kita sa pagpangalagad. Pero ang atong pagtuo, proud na kaita nga sakto na. Pero ang resulta di ay, ambot na lang. We think that we are better than others. I mean, I look at the page of the Seventh-day Adventist Church. This is just my own opinion, ha? When the Seventh-day Adventist Church posted something nga ni-appeal, ha? Ni-appeal ang Seventh-day Adventist Church as one of the Protestant chaplain sa Olympics. Bago lang nag-post. Anang giaway ang mga comment dito. Kung sa komentaryo sa mga tao, kanang Olympics, gihimo na sa Ginoo, sa Grigo, nga Zeus, dapat di ta mag-apil-apil diha. Tanawa, sabta ang context nga nung gihimo na sa itong mga Pangulo, nga ning appeal dito to help the athletes sa ilahang spiritual well-being while joining the... Yes, it's true. The Olympics, it was a blasphemy. Ako, personally, lagot yung kagutan na katong ilang ipahimong, asa na yung ilang tampalasan yung kaya nila ang Lord's Supper. But it's an opportunity for us to share Jesus. Kana, gitugutan na sa Ginoo mga hitabo. Aron kita, as Christians, maingon ni Elon Musk, kung dili ta mo lihok as Christians, patay ang Christianity. Tinuod bitaw gyud. Ang ato amang God, it's our pride nga mas makayumi kaysa uban. Dili ta magpahugaw ana nila, dili ta mo associate ana nila kay kanang Olympics na bulingan sa parana sa Ginoo sa mga Grigo, sa bato. God of Zeus, ang Olympics daw gihimo sa God of Zeus, so di ka magpa abot sa ako personally, no, dili gina dapat mao ang atong mentality. God, Jesus actually came to this earth. He sat with the sinners, publicans, prostitutes, to bring them to Him, closer to the cross, to His feet. And that's our opportunity. Kanang mga big events, it's a great opportunity for us to kanabang murag paminaw na to, nabulingan mangguda kung mo associate ana nila. Like kanang sa MVC. Sa ako, personal rin po na ako niya, sorry kayo. Pero, nganong masuko man ta kung imbitaron na itong politiko sa MVC? Ako lang heart-to-heart talk ta, igsoon. Ma-invite ni mo na diri sa atong simbahan sa atong divine service ang kanang mga politiko o makaadto ka sa ilang balay, bisitaan ni mo na sila. Ngano man moingon ra ba na yung comment nga mga politiko na, mga hugaw na, mga ingon na ngano mag-associate man taan nila. Kung sa pagtuon nimo sa imong kaugalingon, sa pagtuon ako sa kaugalingon, garboso ra kaita, proud ra kaita nga hinlo ta. It's an opportunity for us to share our faith with them, what we believe with them, and by having politicians, the guests sa atong mga congress, mga big meetings, that's the only opportunity nga moadto sila. Di man ang manha sa imong vespers. Tuon mo na, di pa na magpa-welcome sa imong balay kung moadto ka dito. Pero pinaagi lang ana, nag-speech good sila dito. Ilan ang pangitaon sa ilang post, ang ilang speech. They can also watch Hope Channel's program. They can also watch other programs, our music. It's an opportunity for us to introduce what we believe, what the Bible is, kung sa atong stand sa truth. Sa ako na ako na suko. Bitaw. Mana, it's going back to the point, we have grabe sayang pride sa kaugalingon nato og sa especially kaning kay Naaman. The pride that he has in his life. Suko og guys siya. Nganong kagwapo sa akong suba dito sa amuha Syria, nga man ko sa Jordan. So he went away. He turned away and went away in rage. Suko kay siya mga kaigsuonan, mga kapaglaong. There was a challenge. Grabe ang iyang expectation. Pero, on the other hand, naay ginatawag na ito divine. God's simple, divine nga prescription. Simple lagi kayo. Wala siya gipakuha na mag-ihaw ka o pulo ka puti nga manok, lubago ng liog, kung sa ba isugba dito, ipalakaw-lakaw sa tuyok sa kuwan kasi hago-hago, kadto simple kayo. Atos Jordan River, kaligo pito ka beses, dip yourself 7 times. Simple. Bisag unsa ka simple ang gihatag sa Ginoo, tuyo po to sa Ginoo, kay ngano? Pride lagi. Pride mo iyang giigo kay Naaman. Naaman needs to understand that the true healing requires you and me to humble ourselves before God, even though it doesn't align with our
expectations. Mao na siya atong angay pangigahinom-duman. Then came obedience. Ginako na. Obedience and restoration. In 2 Kings 5 verses 13 to 14 nagaingon. And his servants came near him. Close kid siya sa mga tao po. Ituo man siya. Giingnan siya nga, my father, kung niingon ang propeta nga maghimo kag something nga grabe kadako, buhaton nimo na ba? Kani simple ra kayo ganun dili nimo buhaton. Mura bitaw nalimadbaran mo siya bitaw tinuod no? Tinuod bitaw. Kasimple running butanga ganun di na lang ako ni buhaton. Adto lang ka dito. Wash and be clean. Hugas din maulian ka. The persuasion of Naaman's servants mao ni nakahatag kaniya nga na-humble ayang kaugalingon nga makaingon ta nga angayan biya buta maminaw sa mga tao nga nagtrabaho para nato or kauban nato sa in our workplace kay they have society minta kita ra bright as leaders sa atong gitrabahuan sa church sa atong pamilya ikaw nga amahan ikaw ra sakto sometimes in our world today parenting is very challenging and makaingon ta nga murag naay kamao ning panahon bitaw nga kabantay mo nga maminaw na ta sa atong mga anak sa una dili pwede malunitan man ta dere magtubag-tubag ta malitkan man itong baba. But now it's we have to develop that. Actually the leadership training that we experienced in kaning Thailand last July, it's naay usa sa mga main core of what they want us to learn mo ning ginatawag og learning conversations. In leadership, kung kinsa ka PhD ninyo og leadership or kinsa bay ka study ninyo leadership, appeal ni siya. Kana bitang learning conversations. For you to learn, you have to listen. Dili bitang as a leader, mao ni. Say pa. No. You have to listen. Kaya ang imong mga tao nga you're working for you and working with you, gasunod sa imo ha. Sabi mas bright pa na sa to. Mas bright pa na sa imo, mas bright pa na sa ako. Nga naa sila wisdom nga makaingon kag bitaw, si sakto biya po. And it's a lesson for us to learn as well. Nga maingon sa kaning kumpanya hopeless na kay ni mag-bankrupt na manirado na lang ni. Wa na gyud, file na lang mig bankruptcy. Paminawa sa imong mga tao. Kanitong simbahan wa na gyud ni, magkuan na piki na gyud kay ni. Elder ka sa church, wa na problema na gyud kay ni. Paminawa ang imong mga katawhan, mga kaigsuunan, mga kauban sa church board, mga kauban, mga ordinary members sa iglesia. Maybe they have something, wisdom from God, nga makatabang nimo og sa imong organisasyon, og sa imong iglesia, sa imong gitrabahuan, sa imong pamilya. Listen to your children. And that's what happened to Naaman. Naminaw siya sa iyang mga tao. Og iyang gihimo. He went down. Adto siya dito. Dipped himself 7 times. Ako, na-imagine ako ba? At pimirong dip niya. Tanaw niya mo, wagi nahitabo. Ikaduha, I really like the way the Bible friends kanang narrated a story about this and the paintings. Actually, we grew up reading the story and my children actually in fact, ganahan kay ko magsaysay ang mga sugilanon sa ilaha with all sound effects and 1, wala, 2, ipa-count, gagmay pa akong mga bata sa una, 3, hantod 7, 4, wala pa, 5, naulian na, wala pa, tubag po ng mga bata, 6, naulian na, wala pa. Tingali sa ikaupat pa lang, maglain na itong buhok ni Naaman, maginig, binuangan na magigwa ni. But it took faith for him to accept his soldier suggestion to go down to that river. It took faith for him nga an obedience to dip the first time, the second time, the third time, the fourth time that nothing happens. Tingali katul, pimiro pa siguro to. Pitibay yung lubuga, I tell you mga kaigsunan. Naka-eskwela medyo ko bayog. Kanang sibugay bitaw, nga suba. Pag magbaha na, patigin ng lubuga. Suko kay nagbantay na ako sa bayog sa una kay mga wala pod may panahon sa ting baha. Kay mga ligo mo pod mi. Mamuguni panahon nga mulalom siya. Unya musakay ni karabaw, mupatong ni ng karabaw ni himuon na naman ng diving board ang karabaw.
Malingaw niya sa una, perting sa kuha sa gabantay na ko sa bayog sa una, eskwela ko to elementary. Buog mo minagpuyo, nasa akong papa as a pastor. Pero mo travel pa bayog, dito ko magpuyo sa bayog sa akong elementary days, grade 1 to grade 4. Ano nga, lubog kay sumama kay sunan ni Ming ka nga. Niya ka mo ko yung mga kaskrait sa una ba, kana mga samad-samad, na yung mga samad bitaw nga, nangabli na kay, o di maayo. Katol kay na sa suba nga kanabitang kwan, kanang lubog kayo nga apil na ang balas mo sulod sa imong samad, katol kay na, pero maanad ka rin, magmawa naman po. Siguro mo ninahitabo ni Naaman nga, perting katula nga, pumirong kaduha, katulo, kaupat, kalima, ikaunom. Awag ginahitabo. But here comes number 7. Ikapito mong kapitana ko, anong 7 man yun ha? Perfect number. It represents perfection. Gusto gid sa Ginoo nga kana bang mutuman ka, nga mutuman jud ka. Dili nang kausalang kaduha katulo. Pag iog pito, pito. Pag ingon og adto ka sa suba, Jordan gyud. Kapito gyud. Dili na ingon nga bato ka sa laing suba, kausara po ka mo deep, no. Or manabon ka sa bay mo bato wala. Ang giingon atos Jordan River, kapito ka mo tunlob. Muhugas sa imong kaugalingon. And that's what happened. He humbled himself, he obeyed. It took him faith in his part as a person who is not an Israelite. A man of valor, a man of status. Nga mo ginana katawanan nga paminaw siguro niya ako nigagik naman yung mga tao kung may gali kaya ako mga soldiers ang nakakita ani nga sila po yung nagsuggest. Nakakita pa ako mga kaubanan ni sa Syria, gikatawaan ako nila ani. Pero it took faith in his part. He dipped and the 7th time, imagine ang mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang reaksyon sa iyang mata nga paggawas niya sa tubig gikan sa alimpulo sa iyang ulo hangtod sa tiil, ang mga puti-puti, ang mga katanggalon ng mga tudlo tungod sa leprosy. Kung sige ingon sa Bible? So he went down 7 times according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child and was clean. Di ba kabantay mo na, kamo nga na yung mga anak. Hinot kay halok ka ng anak, di ba? Ang dabaga, ang liog. Grabe ka smooth ang ilang skin. I-compare na itong skin mo, nagdagko na kayong mga buho. Mabitaw ng dako kay kwarta ning mga cosmetics, kaning mga kanang mga ibutang-butang sa naong para mugagmay ang pores, na pa ipaligid-ligid as naong para mugagmay ang pores kay para mas smooth as a child ang imong naong. Pero maunay panalangin nga nadawat ni Naaman. The 7th time nga hihumol siya ang kaugalingon, nahimong murag bata ang iyang skin, baby face. Kahayahay, wala siya natong parlo. Asa na yung salon o sa ba? Skincare doctor, dermatologist. Nga magwapo siya, mahamis ang iyang aping no. The Bible says, ang iyang flesh became a flesh of a little child. Pero ka smooth, mga kaigsunan, mga kapaglaom. Grabe ka smooth. There was humility. Di ako inyong makita. A product of his humility, a product of his obedience. Can you imagine the reaction? His reaction. His soldiers' reaction. Hala, anong namakpak siguro to sila nga, alat, gupuhan na ni mo sa Roy. Nga murag, aso ba? Siya po nga murag, natingala po siya nga, inaani na iyang panit nga murag. The doubt, the questions in his mind, kung sakto ba niya iyang gibuhat, all disappeared. Wala tanan. Napulihan og excitement, happiness, nga dili matugkad ang iyang kalipay nga, hala tinod! Kagwapo sa kong panit, nangawala mga tagip-tip, mga, unsa pa ni? Di ko kasabot magod. Kalubog ato nga suba. Niya paguman, gawas ka as a flesh of a child. And it is only God who can do that. Out of the murky waters, you can, makagawas ka nga as brand new. Kaingaw ko nga, tinuod yun, no? Bisan pag-unsa ka lubog ang imong giagian sa imong kinabuhi. Bisan pag-unsa ka kalapukon ang problema nimo, bisan unsa pa ka guba, kahugaw ang imong kaugalingon karon, tuo lang ka sa Ginoo, salig lang ka niya nga ikaw pagabaguhon pagawas nimo, baby face ka, gwapo ang imong naong, bag-o ka, ang kabaguhan Ginoo ra gyud makahimo ana mga kaigsunan, bisan paglubog ka gikan, bisan pag lapok gikan, apan pagawas you will become baby face. Wa ko kabalo kung namanlaw pa ba to siya, kay katahili kita mamanlaw, kay mahadlok ta nga ang mga gaswimming ta, nag-swimming ta, di ba? Mamanlaw kita kay ang mga mga hugaw, mga luwa, mga ihi sa
mga kauban nato diha nga nag-swimming para ma-wash out. Dito wala ko kakita sa Biblia kung namanlaw pa ba to. Basta ang nahitabo, there was a change of heart in the part of Naaman. He returned. No, niadto siya dito. Nausab gini ang kasing-kasing. Nausab ang iyang, not just his face, not just his skin, but his heart was changed. He returned to the man of God, he and all of his aides, to yung mga soldiers, mga katabang, mga kuyog niya, and he came and stood before him. Yatubang na siya ni Elisha. And he said, indeed, now I know, karon nakabalo ko, that there is no God in all the earth, wagi Ginoo, except the God in Israel. Wala siya niingon nga, sa tanan nga mga Ginoo, kaning Ginoo sa langit lagi pinakalabaw. Dili. In siya, wagi Ginoo, way laing Ginoo, except sa God Ginoo sa Israel. Tanawa na nga declaration mga kaigsunan. Wagi siya giilang nga laing Ginoo. Di rin na ito nahibalaan. Ingon na siya nga, please take this gift. Hangin niya si Elisha. Hangin niya si Elisha. Nga dawaton ang gift. Pero nung situbag ni Elisha, but he said, as the Lord lives, before whom I stand, I will receive nothing. I will receive nothing, and he urged him to take it. He refused. Sabot pasabot na naman kaigsunan. Nga ang grasya, healing, mercy sa Ginoo, libre. Bisan kinsa ka pa man, bisan kinsa pa ko, bisan unsa pa ka lubog, ka hugaw, ka leprosi, ka sanglahon ang akong kaugalingon, libre gihatag sa Ginoo ang kaayuhan nimo ug kanako kung ikaw lamang mag-night ug mutuman mutuo sa iyang mga tambag. Kita grabe kita kagahig ulo. Kani atong health department labad na king ulo ani ni sig promote healthy living, lifestyle. Pag-abot sa lechon manok, kaon na gyapon. Exercise, magsigre ka pag lingkod computer, ambot na lang. Gahi kitag ulo, simple ra biyon ta ang gihatag sa Ginoo. Sunlight. Kana new start, grabe yun. Nutrition. Ang ato ang hangin, ang environment, ang temperance, simple ra bigi kayo naon nimo pero gahi man tag ulo sahay. Wala nga mag-suffer po ta sa consequences, no? But libre rin gihatag sa Ginoo. Ang adlaw libre rin na siya nga makapalig-on sa ato pero magpili man kita nga mutago, then magtanaw og TV or di na mausong TV ron. Internet, Netflix. So mao na libre na gihatag sa Ginoo kanato. It was a gift. Gi-refuse ni Elisha sa pagdawat niini. Nagpaila nga ang kaayuhan sa Ginoo libre and it goes beyond borders. Bisan pag di katagad, bisan pag di gatuo ka nga layo na kay ka sa Ginoo, no. God can cross that border and reach out to you, or you can cross that border and go to Him. Sunod, so Naaman said, then, if not, hindi ka madawat, Elisha, mani interesting kayo niya, abi na ako nahuman ng sugilanon dito, napag yun ay sumpay. Let your servant, ako, as your servant, grabe paubos na yun ni Naaman, no? Ako nga imong sulugon, Elisha, pwede ba nga magdala ko yuta? Kani ba natingalay ko? Sa man yung pagkakuha na? Gadalag, nang hangyo siya ni Elisha, di magin madawat si Elisha. Iina siya, sige, kung di man ka mudawat, ako nalay mo hangyo ni mo. Ako nalay magdalag yuta, duha ka mule load. Kung gisulod og sako, ila na ibitay sa mga mule, duha ka mule ang ilagi kargahan. Puno sa yuta, gikan sa Israel. Kay ngano? For your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other God but the Lord. Amen mga kaigsunan. Kasi matingala ko, nagpabilin ba igapon niya pagkatutuohon nga pwede naman siya maghimog hala dito. Di man, the Lord doesn't care nga maghalad siya dito sa Syria, pero sa ilang tinuhuan sa ilang, sa ilahang sa ginatawag na to Near East practices, kana bang gatuo mo sila nga ang God is territorial, nga ang God of Israel diha na nya sa Syria wala na dito. So ang iyang himo gada sa giyuta kay mo himo niyang altar dito sa Syria kay para pero sa akong hunahuna biya dili na ana akong panghunahuna ni Naaman. It was respect. It was an act of respect tingali sa iyang ang tinuod adto tutuog ito pero sa ako ang pagsabot, no, personal nga pagsabot nako. It was an act of respect in his part nga dili siya gusto mo himog altar didto sa iyang giadtuan nga maghalad sa Ginoo
Unya ang gamito nga yuta ordinary lang, taga Syria lang. Dito gid siya mukuha og giya man gitreat ang land of Israel is very special. Mao to nahitabo. It was an act of respect in his part because nakita nato sa iyang giingon nga kaulaw ba gid siya gihimo bitaw nga simba de siya laing Ginoo. Unya karon usab gid ang iyang una-una para ito sa pagbasa. Yet in this thing may the Lord pardon your servant. Gisumpayan pa giniya. Wala siya nangayog yuta. Nanghangyo nga dalon niya sa Syria kay himuon niyang ito niya himuon ang mga offering, mga burnt offering kay dili na ingon siya, dili na siya musimba sa uban nga Ginoo. Ang Ginoo sa langit na lang iyang simbahon o iyang tagaan og offering. Diningon pa gid siya, and yet in this thing may the Lord pardon. Agoy nangayo pa gid siya pasaylo. Pasayloan lang gid ang tawo nang imong sulugon. Kaysa diha nga moadto ang master, ang iyang hari moadto sa templo niya mo gunit sa iyang kamot daw. Moapil pa siya gunit dito, musimba dito sa Rimon. When I bound down in the temple dito sa Rimon, musimba siya. O sa sumpay niya, yung sigingon niya, may the Lord please, lagi please, may the Lord please pardon your servant. Ani nga butang. So na-realize niya, sayop to yung gihimo sa una, mag-ampo siya sa mga templo, sa Diyos-Diyos. O karon, ihagi nang gimension dito, atubangan ni Elisha, nangayo siya giyuta, nga iyang himong altar do sa Syria nga iyahan na simbahon ng Ginoo, oferan sa iyang mga offering. Dito sa Syria dili na ang mga Diyos nga dili makadungog niya. Naaman found hope in God, from a proud warrior to a humble servant of God, healed not just physically but also spiritually. Tingali sa imong kasing-kasing mga kapaglaom, you feel like you're far away from God. No. Tingali you feel like you're like a very guilty ka sa tanang mga kabuang sa kinabuhi. No? Si Naaman, he's even not an Israelite, apan gidawat sa Ginoo kung kinsa man siya. Giayo siya. Kung sa gihimo Naaman, nagpaubos lang siya sa iyang kaugalingom. It's like a story. Before I end, naay sugilanon nganlan og si Chuck Colson. Kani si Chuck Colson actually, he's a very prominent person sa panahon ni President Richard Nixon sa US. And actually nadawit ni siya. Actually siguro one of the key persons ni siya sa ginatawag na tong Watergate scandal. He was a key figure ana nga scandal. He was serving as a counsel to President Nixon and he was called the Hatchet Man. Very key gyud sa kuan. He was involved in illegal activities nga sa diha nga gikaso na ang Watergate scandal. Malagid apil gid siya og napriso siya. Sa diha sa iyang dark period sa iyang kinabuhi sa prisuhan, si Chuck Colson sa taliwala sa iyang pagkabilanggo dito niya nailhan ang Ginoo. Kung sa hinungdan, naay friend nga nihatag sa iyang libro nga Mere Christianity by C.S. Lewis. Then gibasa niya ni dito niya nakit-an ang Ginoo, dito niya nailhan ang Ginoo, nagsadya siyang kaulingon na mag-usab siya. Unahin mo siyang bag-o nga tao nga at the end of it all, after serving in iyang prison sentence, iyahang gisugdan ang ginganlan og prison fellowship. Ga-organize siya og organization dedicated sa mga priest, mga piniriso nga makabaton usab sila og paglaom diha kay Hesukristo. From his dark past, he's now bringing Jesus into people diha sa prisuhan. Diha sa prisuhan. The life of Chuck Colson, the life of Naaman, nga wala kaila Ginoo because of that maid, because of what happened in Israel, because of Elisha, nahimong usa ka idolatros nga tao, nahimong tao nga nausab na a changed man. You can be a changed man as well. I can be a changed man as well. Ay gid pagpakampante mga kapaglaom nga changed man ata. Daghan pa kitag kapakayasan, daghan pa kitag mga problema sa kinabuhi, daghan pa kitag kaluyahon. And we have to always ask God to redeem us, to make us, our flesh, like babies. Sunod lagi ta sa Ginoo. Akong ibilin sa inyo kaning teksto gikan sa Isaiah 55:9 nagaingon, for as the heavens are higher than the earth. Tingali na kaingon ka nga di naman makaya niya akong nalubog naman ko sa kalapukan sa kalibutan ng Dios. No. His ways are higher than our ways. He knows unsaon kaniya. He knows kung unsa nga Jordan kaniya ipalubong o ipahugas. He knows kung aha kaniya paadtuon. Kung asa nga propeta kaniya ipaadto. He knows unsa nga solusyon sa imong kinabuhi nga iyahang ipaagi nimo aron mahimo kang
bag-o. Ato ido ko atong ulo alang sa pagampo. Ginoong Dios, nini kagabion kami nagkapasalamat sa sugilanon ni Naaman. Amo nakita kung unsa kadako ang imuhang grasya. Naghatag og paglaom kanamo bisan pag dili kay ini siya imong tao, o Dios. Dili ni siya Israelhanon. Kami, o Dios, imo mi mga tinawag. Tingali kung adunay usa kanamo nga nagalantaw karon nga nagadbati sa iyang kaugalingon. Nga nahalayo na gayud kanimo tungod sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. Nga murag paminaw di nagid siya anak sa Ginoo. Tawaga siya, o Dios. Ipaduol nga na kanimo. Unsa man nila mga suliran karon. Unsa man kalubog, unsa man kabati ang ilang mga sangla sa ilang kinabuhi. Ayuha kini, o Dios, og himua kaming tanan nga bag-o diha sa imong atubangan. Dawata ang among mga pagpaubos sa among kaugalingon, ang among pagsunod sa imong kabubuton, ug ang among pagtuo nga na kanimo. Ug himua kaming bag-o nga andam sa imong pagbalik. Daghang salamat, o Dios, ikaw nagatubag sa imong pagampo. Sa ngalan ni Jesus nga among manaluwas. Amen.